Sa larangan ng kasaysayan, kakaunti lamang ang mga koneksyon na kasing kakaiba at nakapagpapaisip tulad ng baluktot na ugnayan sa pagitan ng dalawang kilalang personalidad, si Jose Rizal at Adolf Hitler. Sa unang tingin, tila magkaibang mundo ang kanilang ginagalawan. Ang isa ay isang kinikilalang pambansang bayani ng Pilipinas na kilala sa kanyang advokasya para sa reforma at mapayapang paglaban sa kolonyalismo. Habang ang isa naman na isang malupit na diktador na naging sanhi ng hindi masukat na pagdurusa noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ngunit sa masusing pagsusuri, lumilitaw ang isang kapanapanabik ngunit nakakagulat na ugnayang nagdudugtong sa kanilang maangkan. Sinisiyasat ng video na ito ang kapanapanabik na posibilidad na ang dalawang higanteng personalidad sa kasaysayan ay maaaring may iisang ninuno. Isang koneksyon na maaaring magbago sa ating pag-unawa sa kanilang mga naiwanang pamana. Isipin ang magiging epekto ng ganitong ugnayan. Paano maaaring magtagpo ang mga ideal ni Rizal na lumaban para sa kalayaan at pagkakapantay-pantay at ang mapanupil na ideolohiya ni Hitler? Ang pagsisiyasat na ito ay nag-aanyaya sa atin na kwestiyonin ang mga kasaysayang itinuro sa atin at pag-isipan kung paano maaaring makaapekto ang ugnayang pampamilya sa takbo ng kasaysayan sa hindi inaasahang paraan. Habang binubuksan natin ang masalimuot na kwentong ito, hindi lamang natin matutuklasan ang mga ugnayang pangkananunuan, kundi magbubulay-bulay rin tayo sa malawak na tema sa pagkakakilanlan, moralidad, at ang epekto ng pamana sa mga personal na desisyon. Samahan niyo kami sa paglalakbay na ito habang hinahamon natin ang mga nakasanayang salaysay ng kasaysayan at sinasaliksik kung paano maaaring pagkuhin ang ugnayan ng dalawang taong ito ang ating pananaw sa kanilang papel sa kasaysayan. Maghanda kayong mamangha at marahil mabagabag habang sumisid sa kwentong ito na puno ng hiwaga. Si Jose Rizal ay isang dakilang personalidad sa kasaysayan ng Pilipinas, sumasalamin sa mga ideal ng humanismo, katarungan at kalayaan. Ipinanganak noong Hunyo 19, 1861. Si Rizal ay hindi lamang isang masigasig na manunulat kundi isa ring matapang na tagapagtaguyod ng reforma noong panahong nasa ilalim ng kolonyal na pamamahala ng Espanya ang Pilipinas. Ang kanyang mahahalagang akda, partikular na ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo, ay naglantad ng mga kawalang katarungang dinanas ng mga Pilipino at nagpagising ng diwa ng nasyonalismo sa kanyang mga kababayan. Sa pamamagitan ng kanyang mga isinulat, itinaguyod ni Rizal ang kahalagahan ng edukasyon at kaliwanagan. Naniniwala siyang ang isang mulat at may kaalamang mamamayan ay susi sa pagkamit ng katarungang panlipunan at kalayaang pampolitika. Hindi matatawaran ang epekto ni Rizal sa Rebolusyong Pilipino, bagamat mas pinaboran niya ang mapayapang reforma kaysa marahas na labanan. Ang kanyang mga ideya ay naging inspirasyon para sa maraming revolusyonaryo, kabilang na si Andres Bonifacio. Ang kanyang pagbitay noong Disyembre 30, 1876 ay nagsilbing mitsa ng mas matinding hangarin para sa kalayaan, na ginawang martir si Rizal para sa adhikain.
Ang kanyang buhay at kamatayan ay nagpagising sa diwa ng mga Pilipino. Pinagkaisa sila sa kanilang laban-laban sa kolonyal na pang-aapi. Hanggang ngayon, nananatili ang pamana ni Rizal bilang sagisag ng pag-asa at paglaban. Patuloy na umuugong ang kanyang mga adhikain, nagpapaalala sa mga Pilipino sa kahalagahan ng pakikibaka para sa kanilang mga karapatan at kalayaan. Ang mga ribulto, monumento at pagdiriwang na inihahandog sa kanyang karangalan ay nagsisilbing patuloy na paalala ng kanyang ambag sa bayan. Habang pinagninilayan natin ang kanyang buhay, kinikilala natin na si Jose Rizal ay hindi lamang isang tauhan sa kasaysayan. Siya ay isang liwanag ng inspirasyon para sa mga henerasyong patuloy na naghahangad ng katarungan at pagkakapantay-pantay. Ang pag-angat ni Adolf Hitler sa kapangyarihan noong unang bahagi ng 20th century ay nagmarka ng isang madilim na kabanata sa kasaysayan ng mundo na hinubog ng mga ideolohiyang nagdala ng matinding kapahamakan. Matapos ang unang digmaang pandaigdig, sinamantala ni Hitler ang malawakang kawalang kasiyahan sa Alemanya. Itinataguyod ang isang pananaw ng nasyonalismo na pinagsama sa antisemitismo at paniniwala sa supremasyang Aryan. Ang kanyang mga paniniwala ay hindi lamang nagbigay daan sa pag-angat ng Partido Nazi kundi nagsilbing pundasyon na mga patakarang humantong sa pagpatay ng 6 milyong Hudyo at milyon-milyong iba pa na itinuring na hindi kanais-nais. Ang mga epekto ng kanyang ideolohiya ay hindi lamang nararamdaman sa Alemanya kundi sa buong Europa. Habang pinalaganap ito ang karahasan, puot at isang mapaminsalang digmaan. Ang makasaysayang konteksto ng mga kilos ni Hitler noong ikalawang digmaang pandaigdig ay mahalaga upang maunawaan ang kanyang naging epekto. Habang agresibong pinalawak niya ang teritoryo ng Alemanya at sinalakay ang Poland noong 1939, nagsimula siya ng isang digmaang lumaganap sa buong mundo. Ang digmaang ito ay nagdulot ng matinding pagkawasak kung saan milyon-milyong buhay ang nawala at maraming lungsod ang nawasak. Ang totalitaryong rehimen ni Hitler ay nagpatupad ng malulupit na taktika, kabilang ang mga kampong piitan at malawakang pagpaslang na nag-iwan ng hindi mapapawing bakas sa kasaysayan ng sangkatauhan. Sa makabagong lipunan, ang pamana ni Hitler ay tinitingnan ng may halong takot at pag-iingat. Siya ay nagsisilbing matinding paalala sa panganib ng walang hapas na kapangyarihan, propaganda at puot. Ang mga programang pang-edukasyon ay naglalayong tiyakin na hindi malilimutan ang mga karahasang naganap sa ilalim ng kanyang pamumuno upang mapalakas ang paninindigan para sa karapatang pantao at pagpaparaya. Habang pinag-iisipan natin ang epekto ni Hitler, nagiging malinaw na ang pag-unawa sa madilim na pamana niyang ito ay mahalaga upang maiwasan ang pag-uulit ng kasaysayan. Kung nakarating ka na hanggang dito, hinihiling namin na i-click mo ang like button at tulungan kaming maabot ang aming goal na 1,000 subscribers. Napakalaking bagay na inyong suporta para sa amin at lubos kaming nagpapasalamat sa inyo. Maraming salamat. Ang pagsisiyasat sa haka-hakang ugnayan ng dugo sa pagitan ni Jose Rizal at Adolf Hitler ay tila pagbubukas ng isang Pandora's box na may malalim na epekto sa kasaysayan. Sa unang tingin, ang ideya ng isang kaugnayang pampamilya sa pagitan ng isang iginagalang na bayani ng Pilipinas at isang kinatatakutang diktador ay parang walang katuturan. Gayunpaman, kung mapapatunayan ang ganitong koneksyon, maaari nitong hamunin ang ating pagkaunawa sa dalawang figura at sa kanilang mga pamana. Maaaring mapalitan ang mga historiador at iskolar na muling suriin ang mga kwento tungkol sa mga adhikain ni Rizal
para sa kalayaan at katarungan na posibleng magbago sa tunay na diwa ng kanyang ipinaglaban. Maliliman kaya ng ugnayang ito ang kanyang maaambag sa pambansang kamalayan ng Pilipinas na tila ibinababa siya sa isang simpleng talababa sa isang mas madilim na kwento. Higit pa rito, ang mga implikasyon ng linyang ito ng dugo ay maaaring lumampas sa larangan ng makasaysayang pagpapaliwanag. Kung madungisan ang mga ideal ni Rizal sa pamamagitan ng kaugnayan kay Hitler, maaaring humantong ito sa isang nakakabahalang muling pagpapakahulugan sa mga pagpapahalagang sumusuporta sa mga kilusan para sa katarungan at pagkakapantay-pantay. Ang posibilidad ng maling pagpapakita ay maaaring magpalakas ng mapanirang retorika na sisira sa mga universal na prinsipyong ipinaglaban ni Rizal. Sa pandaigdigang saklaw, ang mga epekto ng ganitong lahi ay maaaring maging malalim. Maaari itong magbunsod ng mga talakayan tungkol sa likas na katangian ng pamana at pagkakakilanlan na nagbubukas ng mga katanungan tungkol sa kung paano nakakaapekto ang ugnayang pampamilya sa kilos at paniniwala ng isang individual. Ang koneksyong ito ay maaari ring magsilbing isang babala tungkol sa pagiging masalimuot ng kasaysayan na nagpapaalala sa atin na ang mga pamana ng tao ay madalas na nagkakaugnay sa hindi inaasahang paraan. Sa huli, ang pagsusuri sa baluktot na linyang ito ay nag-aanyaya sa atin na pagnilayan ang masalimuot na habi ng kasaysayan ng sangkatauhan at ang marupok na balanse sa pagitan ng pamana at lahi. Ang kahakahakang ugnayan sa pagitan ni Jose Rizal at Adolf Hitler ay nagpapakita ng matinding kontrast sa mga ideal ng humanismo at katarungan na kanilang kinakatawan. Si Rizal bilang tagapagtaguyod ng kaliwanagan at reforma ay inialay ang kanyang buhay sa pagtatanggol ng mga karapatan at dignidad ng bawat individual. Ang kanyang mga akda ay binigyang diin ang kahalagahan ng edukasyon, pakikiramay at katarungang panlipunan na naglalayong iangat ang mga Pilipino mula sa tanikala ng pananakop. Sa kabaligtaran, ang mga kilos ni Hitler ay sumasalamin sa kabaligtaran ng mga prinsipyong ito. Ang kanyang rehimen ay nabalot ng pagdihumanisa, karahasan at walang awang paghahangad ng kapangyarihan na nagresulta sa sistematikong paglipol ng milyon-milyon. Ang paghahambing na ito ay naglalantad ng matinding agwat sa pagitan ng pangitain ni Rizal ng isang makatarungang lipunan at ng mapanirang ideolohiya ni Hitler. Kung mapatunayan ang ugnayan sa pagitan ng dalawang figurang ito, maaari nitong lubhang baguhin ang pananaw tungkol sa katarungan. Ang koneksyon ay maaaring magdulot ng pagdududa sa integridad ng mga ideal ni Rizal na tila nagpapahiwatig na kahit ang pinakadakilang layunin ay maaaring malagyan ng bahid dahil sa pinagmulan. Ang ganitong pagbaluktot ay maaaring humina sa universal na mga prinsipyo ng katarungan na ipinaglaban ni Rizal, na lumikha ng isang naratibong naghahalo ng kanyang pamana sa mga karumaldumal na anyo ng totalitarianismo. Sa kasalukuyang panahon, ang pag-unawa sa mga ideal na ito ay mas mahalaga kaysa kailanman. Habang patuloy na hinaharap ng mga lipunan ang mga isyu ng di pagkakapantay-pantay, diskriminasyon at karapatang pantao, ang mga aral mula sa paninindigan ni Rizal sa humanismo ay nagsisilbing gabay. Ang pagkilala sa kahalagahan ng mga pagpapahalagang ito ay tumutulong sa atin na harapin ang mga komplikadong hamon ng mundo. Ipinaaalala sa atin na ang laban para sa katarungan ay nagpapatuloy at na dapat tayong manatiling mapagbantay laban sa mga puwersang naglalayong baluktutin ang ating pagkaunawa sa sangkatauhan. Ang pagsispekula kung paano maaaring nabago ang mga pangyayari sa kasaysayan kung may isang
haka-hakang ugnayan sa pagitan ni Jose Rizal at Adolf Hitler ay nagbubukas ng pintuan sa mga kawili-wiling alternatibong kasaysayan. Isipin kung ang koneksyong ito ay naging malawakang kinilala noong panahon ni Rizal. Maaaring nagbago ng husto ang naratibo tungkol sa kanyang advokasya para sa reforma na posibleng humantong sa mas malalim na epekto sa revolusyonaryong Pilipino laban sa pananakop ng mga Espanyol. Kung ang mga ideal ni Rizal ay natapunan ng isang controversial na pinagmulan, maaaring humina ang kilusan para sa kalayaan na nagbago sa takbo ng kasaysayan ng Pilipinas at sa pakikibaka nito para sa soberanya. Sa mas malawak na saklaw, ang epekto ng koneksyong ito ay maaaring umabot hanggang sa pandaigdigang politika at lipunan. Kung nadungisan ang pamana ni Rizal dahil sa ugnayan kay Hitler, maaaring naapektuhan nito ang pananaw ng mundo sa mga kilusan laban sa kolonyalismo. Ang laban para sa katarungan at pagkakapantay-pantay ay maaaring humarap sa mas matinding pagdududa. Habang ang mga pinuno at aktivista ay nahihirapan sa implikasyon ng ganitong ugnayan, maaari itong humantong sa mas watak-watak na pandaigdigang tugon laban sa kolonyalismo at pang-aapi na posibleng nagpabagal sa mahahalagang pag-unlad ng lipunan. Hinikayat ang mga manunood na mag-isip ng mas malalim tungkol sa mga historikal na salaysay dahil napakahalaga nito sa kontekstong ito. Madalas na hinuhubog ng mga kwentong ating isinasalaysay at ng mga koneksyong ating binubuo ang kasaysayan sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga maaaring implikasyon ng baluktot na linyang ito. Mas mauunawaan natin kung paano maaaring manipulahin o baguhin ang mga salaysay. Ang pagsasaliksik na ito ay nag-aanyaya sa atin na pag-isipan ang komplikasyon ng kasaysayan at kilalanin na ang mga pamana ng mga individual ay madalas na magkaugnay sa hindi inaasahang paraan. Sa huli, hinahamon tayo nitong makilahok sa kasaysayan ng may mas masusing pagninilay. Isinasaalang-alang kung paano maaaring maapektuhan ng ating pag-unawa sa nakaraan ang kasalukuyan at hinaharap. Sa video na ito, tinalakay natin ang kawili-wili at komplikadong ugnayan sa pagitan ng dalawang makasaysayang personalidad, Jose Rizal at Adolf Hitler. Sinimulan natin sa pagsusuri ng malalim na ampag ni Rizal sa nasyonalismong Pilipino, binibigyang diin ang kanyang mga adhikain tungkol sa humanismo, katarungan at kalayaan. Sa matinding pagkakaiba, tinalakay rin natin ang pag-angat ni Hitler sa kapangyarihan at mapinsalang epekto ng kanyang mga ideolohiya na nagdulot ng matinding pagdurusa noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ang haka-hakang koneksyon sa pagitan ng dalawang figura ay nagbubukas ng palaisipan tungkol sa kung paano natin inuunawa at binibigyang kahulugan ang kasaysayan. Isa sa mga mahahalagang puntos mula sa ating talakayan ay ang maaaring epekto ng baluktot na linyang ito sa mga historikal na salaysay. Kung mapatutunayan ang ganitong ugnayan, maaari nitong baluktutin ang mga ideal na ipinaglaban ni Rizal na magpapalabo sa ating pang-unawa sa katarungan at karapatang pantao. Ang pagsusuring ito ay nag-uudyok sa atin na pag-isipan ang epekto ng binagong kasaysayan at kung paano ito maaaring humubog sa pananaw ng lipunan at sa mga kilusan para sa pagbabago. Habang tinatapos natin ito, inaanyayahan ka naming pag-isipang mabuti ang mga kwentong ating naririnig at ang pagiging masalimuot ng kasaysayan. Ang pag-unawa sa mga pamana ng mga personalidad tulad na Rizal at Hitler ay mahalaga sa pagharap sa mga makabagong issue tungkol sa pagkakakilanlan, katarungan, at moralidad. Kung nagustuhan mo ang paglalakbay na ito sa mundo ng alamat ng Pilipinas at nais mong matuto pa tungkol sa mga kahangahangang kwentong tulad nito, inaanyayahan ka naming mag-subscribe sa aming channel,
Huwag kalimutang i-like ang video na ito at i-share sa iyong mga kaibigan na maaaring interesado rin sa pag-explore ng mayamang kultura ng Pilipinas. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na maghatid ng mas maraming nakakaintrigang nilalaman tungkol sa alamat, mitolohiya at mga kwentong nag-uugnay sa ating lahat. Maraming salamat sa pagsama sa amin at inaabangan namin ang pagbabahagi ng mas marami pang kamanghamanghang kwento sa iyo.